Magandang umaga po mga kababayan. Welcome sa aking YouTube channel. What's up? Ngayong umaga po mga kababayan, pag-usapan po natin yung mga nanalong senador itong halalan 2025 at saka yung survey, ano, kung ito po ba ay reliable o hindi. Ngayon, yung 12 pong senador ay officially na-proclaim na po ng Board of Canvassers ng COMELEC. At ito po ay sina Bongo, si Bato de la Rosa, Bamaquino, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, Tito Soto, Ping Lacson, Rodante Marcoleta, Pia Cayetano, Camille Villar, Lito Lapid at saka si Eme Marcos po, mga kababayan. So ito pong 12 senador, ito po yung dadagdag sa kasalukuyang incumbent o nandyan na nakaupo pa para maidagdag po ito, para maging kumpleto po, maging 24 yung senador po natin ulit. Sila na po yung uupo na senador sa 20th Congress at magiging judge, no, sa pagtalakay po sa impeachment ni VP Sara. Ito nga pong nagsimula po itong impeachment ni yung initial na impeachment ay nagsimula po sa mababang kapulungan o House of Representatives at ito pong impeachment ay natapos na, no, at ito po ay naisumite na sa Senado. Kaya lang nagkataon lang po na nung maisumite po ng mababang kapulungan yung report galing sa kanila, recess yung Senado. At isa pang kadahilanan ni Senate President Escudero ay nangangampanya na yung ibang senador. So hindi pwedeng maistorbo, no? So kaya ang sabi niya, ipagpapatuloy na lang ito sa next Congress, ito nga 20th Congress ng June or July. Pero ito daw ay pagkatapos ng sona ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Magsusona daw muna, saka ito po tatalakayin na yung impeachment sa Senado. Kasi po magbibigay muna ng report ang ating Pangulo tungkol sa kalagayan ng ating bansa, particular yung ekonomiya at iba pang mga issues, no, na concern po ng ating pamahalaan. So yan po mga kababayan ang mangyayari po, no, sa June or July. Kaya abangan na lang po natin yan mga kababayan. Ngayon mga kababayan, balik po tayo dito sa mga nahalal na 12 senador. Kung napansin niyo po mga kababayan, itong tatlo po dito sa nahalal na senador officially, si Rodante Marcoleta, si Amy Marcos at saka si Camille Villar, hindi po ito kasama sa mga top, no, na senatorial balls na napapasama. Di ba? Top 5, top 10 or top 12 or even top 15. Wala po diyan yung mga pangalan nila. Ang aking nakikita po, at siguro nakikita rin ng mamamayan, nasa top 20 sila. Kaya nga maraming nasasabi baka daw hindi itong tatlo makalusot sa senatorial contest, no, na gaganapin. Ngayon pero the day after the casting,
mga balota, kinaumagahan po ng mga kababayan, nagkaroon na ng partial and official result sa senatorial balls. At napasama po itong tatlong ito, si Marcoleta, Amy Marcos, at si Camille sa Magic 12. Even me, nabigla po ako at bakit nakasama po itong tatlong ito. Na kung titingnan po natin, hindi po ito sumasama o nakakasama sa listahan ng mga ng survey na nasa taas, no? Lagi po silang kulelat. Pero ito nga po, hindi na may pagkakaila, napasama po sila sa top 12 at naging consistent po ito, no? Hanggang sa pagproklama, no, nung Sabado, May 17. Kaya yung survey, mga kababayan, parang kung minsan magtataka ka kung bakit nagkaganon. So, pag-usapan po natin itong for example, mga kababayan, survey dito sa yung tinatawag nilang Kalye survey o kaya house-to-house survey. Yung agency po or grupo na nagsusurvey dyan, ang kanilang ang target lang po ng mga yan is for example 100 lang o 150 o 200, maximum siguro yung 200. Tapos yan, ang ginagawa nila dyan, i-generalize po nila yan. Ibig sabihin ng generalization, yung lahat ng botante sa isang lugar, halimbawa Caloocan, Makati or Quezon City, ay palalabasin na ito na yung pulso ng mga botante. When in fact, hindi naman po, kasi ano lang yun, portion or proportion ng total population. Kaya hindi pwedeng ma-generalize yan ng isang nagsosurvey na sabihin ito na talaga ang posibleng lumabas sa resulta ng election. Okay, so kagaya nga nitong example, yung tatlong ito sa survey laging kulilat, pero paglabas ng partial and official, nasa top 12. Okay, mga kababayan? So, amazing, no? Amazing talaga. Ngayon, dumako naman po tayo dito sa survey na ginagawa nationwide, ano po, mga kababayan. Ito kasi hindi simple yung survey na ginagawa dito sa through nationwide survey ng agency na gumagawa ng survey dito sa Metro Manila, kasi malawakan po ito, buong Pilipinas. For example, ang pagbobotohan po ay presidente, vice president, senators o party list, no? Ito po ay binobotohan po ito nationwide, ano. So hindi pwede po dito ang house to house or kalye, no, kalye survey. Ang ginagawa po nila dito, dahil malawakan po ito, gagawin nila, padadaanin po nila ito sa pamamagitan ng social media. So for example, mag-upload sila, magpo-post sila ng kandidato, no, ng kandidato. Pagkatapos, pag-post nilang ganyan, so syempre yung mga nakakabasa, nakakakita sa social media, merong like and comment po doon. So halimbawa, magko-comment ang isang nakabasa na botante, halimbawa kung sinong pangalan na for president, so magano siya,
magsasabi na, yes, ito po ang aking ito po ang aking gustong maging presidente o anumang posisyon na tinatakpan. So ganyan po ang kanilang pag-survey dyan. And after that, so after a week or a week of ganitong survey, magkakaroon sila ng ng parang conclusion, mga kababayan, no? But ito po hindi naman po lahat na sinurvey din nila through social media, pangkalahatan na rin po ito ng survey ng buong registered voters ng Pilipinas. So yung hindi naman po kasi nakakabasa nito, hindi mo pwedeng sabihin na ma-generalize po ng isang survey agency yung kagustuhan lahat ng tao, no? So yung hindi po nakabasa, hindi po yan masasabi na maisasama sa pag-generalize ng isang surveying agency. Kung sino man po ang mga na nagso-survey ng ganito through social media. Pero nga po, itong ginagawa nilang mga survey, Kaliman o house-to-house survey, at saka yung through social media, paraan lang po ito, no, para malaman po yung pulso ng mamamayan. Parang indikasyon na there is a big possibility na itong mga kandidatong ito, itong mga posibleng lumabas pagdating po ng aktual na botohan. So isa pong kuwan, parang but hindi po tayo pwedeng maging dependent dito, no, sa survey. Kaya nga po ng nangyari dito sa tatlo, at iba pa bago ko po makalimutan, even si Ben-Hur Abalos, sa survey nakikita natin na palagi siyang nasa top, no, top 5, top 10, top 12 sa iba-ibang survey agency, nakikita natin yan. Pero nung lumabas yung partial and official, laglag po siya, hindi po siya nakasama, mga kababayan. Kaya hindi po 100% itong survey, mga kababayan, ay particular candidate maging dependent po, mga kababayan. Paraan lang po ito para at least malaman natin on some on some degree na may posibilidad lang na manalo ang isang kandidato. Okay po, mga kababayan, dito na po, mga kababayan, nagtatapos ang ating diskusyon o discussion tungkol sa mga nanalong kandidato at saka tungkol sa survey. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa susunod ko pong vlog, ang itatopic po natin ay yung mga nanalong party list, mga kababayan. At saka yung merong yung mga naproklama na mga party list, at yung dalawang party list na may issue na hindi po naproklama. Ito pong itong Duterte Youth at saka yung yung henerasyon, yung bagong henerasyon yata yung mga kababayan, bagong henerasyon, hindi po sila napasama sa proclamation ng mga winners kasi daw ang balibalita meron po itong kaso, no, sa COMELEC. At yan po ang ating tatalakayin sa susunod ko pong vlog. So hanggang dito na lang po tayo, mga kababayan. Muli magandang umaga at
Marami pong salamat sa inyong panonood.